Noon, magagawa diyan ng Tatay Ramil mo kung nasa before kayo kakain or after kayong kumakain. So, hindi nila magawa yun, Luis, pag ikaw ay late na ng gabi pag umuwi. No? Kaya hindi dahil nagpaalam ka, okay yun. Hindi yun okay. Ha? Alam ko matalino ka, Luis, kaya love na love kita. Kaya, 5 ang anak ko, pang-anim ka. Diba? So, gusto ko maging maayos ang buhay mo. Alam ko naman magiging maayos basta makinig ka kay Tatay Ramil mo at saka kay Nanay Jack mo. And then of course sa ibang pamilya mo rin dyan, kay Tito John. You know, makinig ka sa kanila kasi ang kabutihan mo ang hinahangad ng lahat. Dahil nakita nila na mabait at matalinong bata ka. Ha? Isa ako dun sa may tiwala sa'yo. Ha? Kahit hindi kita nakita in person, kaya kita minahal nung una kitang nakita dahil na-feel ko na ikaw isang lalaki na magiging isang magandang tao. Magiging magandang halimbawa. No? At saka ikaw ay ang susunod ng yapak ni Tatay Ramil mo. Okay. Kasi makitakot ka sa Diyos eh. Yun ang importante sa buhay natin eh. Kasi hindi sapat yung mabait ka, matalino ka. Pag wala naman ang takot mo sa Panginoon, wala ka rin silbi. Pero alam ko meron ka sa lahat. No? Luis, kaya tandaan mo, Tita Evangeline, mahal na mahal ka. Okay? Oo. So, magpakabait ka. Kaya tandaan mo palagi ha, ang pagpapaalam, hindi lahat ay okay. Ha? Especially pag alis mo ng gabi. I mean, not alis gabi na pag umuwi. Delikado yun. Ha? Hindi naman mahigpit siguro sila si Tatay at si Nanay Jack, pero yun, isipin mo naman ang damdamin nila, ha? Sige. Gusto kong makita ka na in person. Ay, naku, mayakap talaga kita, anak ka. Yakapin talaga kita, bubuhatin talaga kita. Ay, grabe naman nun. Nagkatampuhan nga po kami kagabi eh. Oh, ba't nagtampo? Eh kasi po, hindi ako sumasabay sa pagkain, umaga. Kahit yung umaga lang o sana o gabi. Di ko na alam yung mukha niya, ano yung nararagdag sa bigote niya o ano. Hindi ko na siya natititigan. Kaya nga, ayun, tama yun. Yeah, alam mo, kita mo, Luis, ganyan talaga ang mga magulang. Kailangan everyday, kahit busy sila, ikaw busy ka sa pag-aaral, yung mga magulang mo busy din sa buhay-buhay nila, para sa inyo din yan, mga anak. Kaya kailangan naman, kahit minuto lang, na nandyan kayo, harap-harapan, maitanong ka ng tatay mo, nanay mo, kumusta ka anak? Anong ginawa mo sa buong araw? Sino ba yung mga bagong naging kaibigan mo? Kumusta yung school mo? Ano ba, meron ka bang problema? Yung ganun ba? Ganun ang ginagawa ko sa mga anak ko. Oo. At saka hindi lang naman ako ang gumagawa. You know? Kaya sana naman, Luis, na ibigay mo yung time, kahit hindi naman, I know na si tatay mo hindi palaging nandyan, lalo na pag may mission yan. Siguro mga ilang araw hindi mo makikita si tatay mo dahil nasa mission niya. Kaya yung nandyan siya ngayon sa iyo, nakikita mo siya, ano yan eh, yung mahalaga, ano ba sa, ano doon, yung Luis, ano sa English yun, Luis? Yung bang precious ba? Hindi sininang yun ha? Yung precious time ba? Yung gano'n, yeah, precious. Hindi sininang ha? Precious lang. Ano ibig sabihin ng Luis? Turuan mo nga itong si tita mo kasi minsan na-starstruck ako sa biguti mo nga eh. Ang laki na nga, napansin na nga ni Ninang mo yan eh. Sabi ni Ninang mo sa akin, Tita, Ate Evangeline, tignan mo nga yung si Luis. Ang ganda na, oh. I mean, may biguti na. Sabi ko, syempre, saan ba magmana sa Tatay Ramil? Diba? Yung biguti ng Tatay Ramil niya, syempre. Kaya,
Mm. So, Sabi ko nga po, yung Luis, sabi ko po bawasan ito, masyadong malago yung buhok po niya. I know. Yeah. Medyo masyadong malaki nga. Parang naglulukdo ka na ata ng Luis. Yung masyadong maano yung buhok mo ba? Mm. Na ano ba yun? Medyo siguro habaan, iklian kunti. Mm. Huwag mong takpan yung magandang kilay mo. Ang ganda ng kilay mo, kapal. Parehas so kami ng kilay, Ganyan. Kaya, huwag itago yung mga kilay. Mm. Ang ganda kaya ng kilay ni Luis. Ganyan ang kilay ng bunso ko rin, Ramil. Itong anak kong bunso na federal agent, yung dito, yung bunso ko, ganyan kay kilay ni Luis, makapal. Maganda yun. Kaya, Luis, huwag mong takpan yung kilay mo. Tinatakpan mo sa buhok mo Yun sa bagay. Ayun. Kaya, masaya ako at ay nagkausap tayo ngayon. And then yung Luis, ang ko sa iyo, hindi naman kita mapilit na magawa mo yun, pero bilang baga sa na tita Evangeline mo, pag ikaw sa puso ko, parang anak kita. You know, ang ko sa iyo, parang anak. Yun. So, sundin mo naman sana yung ko sa iyo na habang nandyan si tatay ngayon ng araw na ito, bigyan mo si tatay ng time na magsalo-salo kayo sa dinner. Or breakfast, pero pag may school ka, of course, pag may school ka, iba ang hindi kayo magkasabay. Pero sa dinner, impossible yan na hindi kayo pwedeng magsabay. You know? Kasi kasiyahan niya ng tatay mo. Biruin mo, Luis, ikaw ngayon ang panganay. Ikaw ang panganay, dapat ikaw yung magiging ihimplo. Tama ba ako, ihimplo? Yung bang susundin ka ng mga kapatid mong maliit. Maging maganda. Maliit mo ngayon, parang idol ka nila. Good example po, good example. Yung makikita ka na, uy, si kuya, ba't wala dito? Pwede rin pala na pag lumaki ako, kasing laki ako ni kuya, pwede palang hindi ako sasabay ng dinner. Kasi pwede palang ako na kahit gabi na, pwede pala akong hindi mo na uuwi ng maaga. Kasi nakikita nila sa'yo. Sabi po ni Gian, tita, sabi ni Gian kagabi, why Kuya Luis crying? Sabi niya. Ba't umiyak ka, Luis? Nag-usap po sila ni Tito Jun. Yan si Tito Jun mo, magaling din magtayo yan. Kaya huwag mong isipin na sinabi pag ikaw ay mapagsabihan ng Tito Jun mo, huwag mong idibdib na magtanim ka ng sama ng loob. Huwag itanim ng sama ng loob kasi pag ang mga tao napapansin ang mali mo, ibig sabihin, mahal ka. Nakita mo yung difference, kuya. Mahal ka. Kasi kung hindi ka nila mahal, hindi nila pansinin kung anong mga ginagawa mo na hindi maganda. Kasi hindi ka nila mahal Bahala ka sa buhay mo. And kung anong mangyari sa ginagawa mong mga mali, ikaw ang may kasalanan. Ganon ang nasa isipan nila. Pero dahil mahal ka nila ni Tito Jun mo, lahat ng mga tao dyan na pagsabihan ka, ibig sabihin, mahal ka nila. Si Tito Jun, tita, si Tito Jun po kasi yung, siyempre laging si Tito Jun yung parang nakaka-check ko sa kanya. Nung nakaraan, ayun, nag-iyakan pa ho yung dalawa. Umiyak po si Tito Jun niya. Siyempre, biro mo, Luis, pinaiyak mo pala si Tito Jun mo. Alam mo, Luis, pag ang tao ay napaiyak mo, ibig sabihin, tagos sa puso yung sakit niya. Hindi, at saka yung concern, at saka po, yung yung gusto magkaroon ng magandang kinabukasan, na ganun po ba? Dahil po hindi ko naman siya nasusubaybayan, wala po ako dito lagi. Si Tito Junior yung parang yung kakain, yung ganun po ba, yung kakain nga ng sabay-sabay,
Tapos yung, Yeah, yun. ako po kasi, ako naman, naiintindihan ko po yung ganitong edad naman na ako din po kasi naranasan ko yung ganito. Parang gusto ko minsan nung ganito po akong edad. Gusto ko parang puro sa barkada, ganyan, medyo late na umuwi. Pero ang ano po ni Tita June, kasi nga po dahil iba na po yung ano ngayon, baka mapahama ako ano man. Yeah, grabe. Yes. Pinipili namin po na hanggat maaari, dito po siya ng maaga. Makauwi po siya ng maaga. Tsaka nagpapaalam po. Lahat po ng galaw dapat nagpapaalam po siya ganun. Yeah. Yeah, correct. Yeah. Para naman malalaman yan sa bahay kung hindi ka talaga makita, siyempre para naman masubaybay pa kung saan ka yung sinabi mo na doon ka. So, pag hindi ka talaga makikita, doon ka nila hahanapin. Pero yun nga, Luis, kung pwede iwasan, na yung mag-limit ka ba, yung magbigay ka ng, yung sa time mo, discipline ba? Discipline sa time, like, ewan ko kung tama ba yung sinabi kong discipline, but yung bang limitasyon, yun, limitasyon, yung kahit anumang bagay na bakit gagawin sa gabing-gabi na, bakit hindi natin magawa sa medyo maaga, you know? Or gawin kaya natin dyan na lang sa inyo, sa bahay ninyo, yung mga ganon. Yung para hindi mag-alala. Pero alam mo, Ramil, maganda rin siguro na kahit once a month, meron si Luis banding sa lahat ng mga friends niya. Yung ganon. Opo. Pagbigyan ng... Kasi dito sa Amerika, meron silang tinatawag na sleepover. Hindi ako sang-ayon sa sleepover pag ang mga anak ko ang mag-sleepover, especially kung babae. Opo. Dumi ang isipan ko eh. Magiging Ay, nawawala ang signal. Nawala yung Opo, nawawala po yung signal, Tita. Hello? Tita? Ayan po, medyo okay na po siya. Ayan. Oo, yung signal ko ata, Ramil, ang nagloko-loko eh. Yung signal. Ayan, okay na po, Tita. Okay na po. Ayan, oo. So, ayun, yung sleepover kasi dito, alam mo naman, pag yung mga teenager, kahit hindi teenager, pag sinabi na pupunta doon, sleepover doon, tapos iba na pala ang mga ginagawa. Oo, kaya hindi ko talaga inallowed yung mga anak ko, nagagalit. Nagre-rebelde, hindi ako kakausapin. Hindi ako kinakausap, hindi ko rin kinakausap. Pero masakit bilang magulang na hindi ka kausapin sa mga anak ko. Kaya bilang para maging tuwid is sit down po sila and then kausapin ko isang beses lang. Yung ganon. Oo, isang beses kasi pag hindi magkibuan sa loob ng bahay, especially anak at saka parents, magganon, hindi na healthy yun. Hindi magiging healthy sa relasyon ng pamilya. Kaya hindi ako makatiis ng isang araw gaganunin ako sa mga anak ko, ay nako. So, ayun, naintindihan naman. Pero, ang ginawa ko, Ramil, is, sabi ko sa mga anak ko, hindi ko kayo i-allowed na mag-sleep over, pero ganito to, bigyan ko kayo once a month, dalhin ninyo lahat mga kaibigan niyo sa bahay, dito kayo sa bahay mag-party-party. Ayan. Yun ang nangyari sa mga anak. Meron naman ako ditong malaking basement. Yan sila, nakakatawa. Ako pa yung bumibili ng mga snacks nila. Natutuwa ako nagparty-party yung mga anak ko na sa basement. At least, alam ko, ang mga anak ko at saka friends nila, safety yun. And then, pinapauwi ko naman ng tamang oras. Yun, kinukontak ko yung mga parents nila, yung mga anak nyo, they are okay, kumakain. Ganon lang ang naging relasyon. Hanggang ngayon, lumaki na sila, ganon pa rin. Yung mga friends nila noong mga maliit pa sila, nung pagdating dito, kasi yung mga anak ko dumating dito, the youngest one is 9 years old, si Tucci. 9 years old yan si Tucci. And then yung si Ray at saka si Jay, hindi ko pa yan agad kinuha yung mga batang yan. Kinuha ko sila nung sila ay 11 and 12 na.
Yeah. Kasi iniwan ko muna sila ng doon sa tatay nila. Pero yung si Tucci kasi, yung beauty queen ko, ano siya, from the youngest, pangatlo siya. Kaya siya yung unang dinala ko, yung si Tucci. Kaya yun ang naging sitwasyon. Isang buwan, ako, mag-party-party yung mga anak ko. Yeah. Oo, yung lang, kwento-kwentuhan lang yan, laro-laro, ganon. Ano yung pag lumabas dito sa backyard ko, meron akong basketball court. Kahit babae, nagbabasket-basket sila. Ganon sila, yung pang banding-banding together, once a month lang yun. Parang, yun ang ginagawa. Parang parehaso pala tayo, tita. Mas gusto ko nandito yung mga yung mga kaibigan po ng mga bata. Yeah. Mas baling tayo yung parang baga sa ano ba na Ramil, yung mas kampante tayo pag yung mga anak natin, nandyan nakikita natin nagbanding-banding. And then, sometimes din naman, sinasabi naman ng mga anak ko, Mama, pwede ba kaming mag-swimming? Ako, sumisigaw ito. Kaya, huwag kayong mag-alala pag man narinig kayo, kasi ganyan lang talaga ito. So, tapos naman, sabi ng mga anak ko minsan, Mama, pwede ba akong mag-swimming? Sama kami ng mga kaibigan ko. Ayan. Kailangan, limited pa rin yan, Ramil. Once a month. Kung merong swimming, or tapos the next week, magsasabi, Ma, pwede kaming mag-badminton. Mag-badminton na naman. Yung ano ba yun? Badminton. Sabi ko, sa calendar ko, lumabas na kayo isang beses. So, next month na lang yan. Ganun lang yun. So, at least, hindi natin sila pinaiwas sa mga kaibigan. Pero, kailangan kong malaman sino-sino ba yung mga kaibigan mo. Kailangan kong makita kung sino-sino mga kaibigan mo. Iharap yan sa akin. And then, kilalanin, kausapin ko sila, sinong parents nila, ano ba, sa taga-saan ba sila. At least naman, kung in time na ang anak ko hindi ko makita, meron akong nakasulat na mga kaibigan yung pangalan, pwede kong tawagin yun. Yeah, yun ang ginagawa ko. Alam nyo, yung anak ko nga dito, si Ray, yung kamukha ni Luis nung maliit pa, si Ray, 26 years old na, gaya rin yan kay Luis, na mahiyain, ayaw umimik, palaging nasa likuran lang, mahiyain sobra, gaya kay Luis talaga yan. Tahimik, yung ganun. Pero ngayon, 26 years old na nandito. Alam niyo, pag tinawagan ko yan sa telepono, nagtatrabaho na yan eh. Pag hindi yan sumagot ng ilang beses, walang problema sa akin kasi iniisip ko nasa trabaho or maybe hindi ko sila pinakialaman kung anong, basta pag once tumawag ako, kailangan sagutin. Pag hindi, return call, pwede. Wala man sagot na ganun, wala man sagot, Ramel. So, ang ginawa ko, magtitext ako. Anak, pag hindi ka pa sumagot or mag-text back sa akin, message man lang kung saan ka ngayon, in 24 hours, nandun na ako sa police station, naka-missing person ka na. Ay, naku. Gaganon ako, oo. And then, alam mo, ang ginawa ng anak ko, text agad, Mama, nandito ako sa work. Mamaya pa ako lalabas. Ganun pala, nasa work ka lang pala eh. Ano ba naman yung mag-text ka lang, Mama, nandito po ako sa work. Hindi yung antayin mo na magagalit na ako. Ayun, kaya lahat ng mga anak ko, Ramil, ganun sila. Oo. Kaya sabi nga nila, sana walang cellphone si Mama today kasi walang magtawag sa akin, walang mag-text. Disiplinado pala kasi talaga si tita. Kasi sila eh. Oo. Kaya ganon lang yun, Luis. Pag ang mga magulang magmahal sa isang anak, maswerte kayo. Kasi hindi lahat mga magulang kaya nilang mahalin ang mga anak nila. Kasi ang ginagawa nga nila, mag-anak sila tapos ipamigay. Mag-anak sila tapos pabayaan na lang. Mag-ano dyan, you know? So, maswerte ka, Luis, dahil marami kang mga taong nagmamahal. Ang nandyan si tatay mo, Jack, si nanay mo, Jack, si tatay Ramil mo, you know, si Tito Jun mo, sila lahat dyan. Ha, Luis? Kaya pag meron kang maririnig na
pinapagalitan ka, pinagsabihan ka, palagi mong isipin na hindi sila galit sa'yo, kundi mahal ka nila. Kaya napansin nila kung ano ang mali mo at saka ayaw nila na mapapahama. Okay, Luis? Napakaganda po. Napakaganda po ng pangaral niyo, tita. Maraming salamat po sa pagmamahal. All the time, kaya nga masarap na kayang magmahal, Ramil. Lalo na yung minamahal mo, nakikinig sa'yo, sumusunod sa'yo. Kaya lalo kang magmamahal. Ganun yun, di ba? Yung ganun yun Pag isang tao, pinakita mo na mahal mo siya, and then siya naman, kahit medyo nahirapan siyang ipakitang mahal ka niya, pero nakinig sa'yo, masaya ka na. Di ba? Oo, ganun lang yun. Naintindihan mo si Kaya, tita. Ano na lang po, ang tawag na lang po sa inyo, Nanay Tree. Tita. huwag naman yun. Uy, ano yun? Nanay Tree, parang kahoy. Oo nga po, no? Huwag na lang. Tita na lang. Tita, kaya kahit naging Tita Evangeline lang ako, ang gusto ko na nasa puso ninyong lahat na kahit Tita Evangeline lang ako ni Luis, ang treatment ko kay Luis ay anak. Po. Nanay na lang, tita. Nanay na lang po tawag sa inyo ni Kuya. Huwag lang. Kasi meron na siyang maraming nanay Oo, tita lang. Tita lang. Kasi yung bang meron na siyang nanay Jack, yung nanay na tutuon niya, tita na lang ako. Diba, very unique yan. Tita mo nga, pero ang tita mo, anak ang feeling niya sa'yo. Yung ganon, oo. Mas maganda yun na yung hindi lang tita, kundi parang nanay na talaga. Yung ganon. Gusto ko pa nga, hula grandma ba, pero wag na lang. Kasi walang nagtawag sa akin na grandma. 5 ang mga grandchild ko, pero hindi sila tumatawag sa akin ng grandma. Ang tawag nila, Mama. yung tatlo, yung luma. Yung tatlong, yung sa anak kong babaeng isa na may asawa na, kasi 2 babae ko. Yung mga anak niya, luma ang tawag sa akin. Meaning, Lula and Mama. Combine. Luma. Oo nga po, no. Oo, kasi Lula, Mama pa, Lula pa, kaya Luma. Oo, ito naman si Jaden, yung nakakausap mo ng sandali, ang tawag niya sa akin is Mama. Kasi Mama siya, kasi yung mami niya, Mami. Yung nanay talaga niya ba, yung daughter-in-law ko, is Mami. So ako, ang Mama, tapos yung Mama ko, ang tawag ni Jaden sa great-grandma niya is, ako yung grandma niya Diba, grandma ako dapat, so Lola. Hindi ako tinatawag niya na Lola, kundi Mama. Kaya ang tinatawag niya sa grandma niya, sa great-grandma niya, which is my mom, is grandma. Yan lang, style lang siguro yan dito, pero ganun lang naman. Kaya wala pang tumatawag sa akin, Lola, ha? Ano po, si Kuya na po ang tatawag ng Lola. Pero wag na po, mas okay po tita, mas okay po tita. Oh yes. Kaya nga sabi ko tita ako, pero kay tita ako ni Luis, mama mama yung parang anak ko siya ba? Yung parang ang sarap na tawagin ako ni Luis na mama, pero hindi ko yan ihiling. Hindi ko hihilingin yun kasi mas gusto kong tawagin niya ako ng Tita Evangeline. Kasi doon tayo nasanay Doon na si Luis, nakatatak na yan sa isipan ni Luis na ako ay si Tita Evangeline. Kasi pag nag-change ako na magiging nanay o whatever ang tawag na naman niya sa akin, magiging parang bago Yung parang bago ba? Kaya mas gusto ko yung dating kasanayan niya kung anong tawag niya sa akin. Oo. So, Tita Evangeline. Tita. Yun. So, anyway. Tita. Yun? Maraming salamat po ulit sa suporta po niya sa Cebu, yung accommodation po. Thank you po. Oo, yun pala, Ramil.
Sobrang ano lang katekram. Napaka-bless ho namin. Napaka-bless ho namin. Meron ho tayong Tita Evangeline katekram. Sobrang ano. Ako naman, very blessed din ako na nandyan kayo na nagbigay din ng inspiration sa akin. You know? Yung mga taong minahal ko, sila din yun, kayo. Minahal ko kayong lahat. Kasi kayo din ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kayo din ang nagbigay sa akin ng na yung bang kailangan kong kumapit na magiging buhay pa rin ako. Kailangan kong maging malakas kahit hindi na ako malakas. Gaya noong nadulas ako, nung kagabing yun. Sabi ko kay Lord, wag naman Lord na idulas mo ako kasi kailangan ko pang magtrabaho bukas. Sabi, may sinabi po si Tito Jun. Pero okay na po talaga kayo, Tita. Oh yes, okay. Okay. Sinend ko yung picture Nga po. Pinicturean ko yung tuhod ko na talagang Oo nga po yung tuhod ko. Sabi nga ng anak ko, Ma, wag mo i-send yung tuhod mo o yung picture ng tuhod mo na nakakaya naman yun. Sabi ko, hindi. Para makita nila talaga na ano ako ba, na paluhod talaga ako. Yun ang damage na tuhod ko. Sabi ko nga po, sabi po kasi ni Tito Jun, magpapadala pa kayo ng 100,000. Naisip ko po, wag niyo na pong ituloy kasi yung gastos niyo po sa yung gastos niyo po sa accommodation, Tita. Ay, walang problema yun. Okay naman yun. Baka Ano lang yun? Ano ba? Isang buwan ka ba? Or kasi kinakount everyday yun eh. Everyday ang count, yeah. So, ano ba ang plano mo na magstay ka ba sa Cebu ng ilang... Ang ano po namin, malinaw po hanggang itong November. Pero yung yung parang yung parang paglambing na po natin sa mga kababayan natin natin sa Cebu, tapos parang pamasko na rin po natin sa mga taga Cebu. Kami hanggang December na po. Depende rin po sa sitwasyon, sabi po ni Tech Jun. Ibig sabihin, di kayo uuwi dyan sa inyo or until December? Ano po, siguro bago po magpasko, ganun. So meaning, magstay kayo, kaya nga, nireserve ko yun ng 1 month. Bakit? Kasi sabi ni Porin, parang mag-isip nga ikaw na 1 month up to December o 1 month higit. Kaya automatic agad akong agad-agad kong inisip na i-1 month ko yan for todo na 1 month. Pero kung gusto mo extend pa ng more than 1 month, pero nag-isip ako na mag-ikot-ikot ka sa Cebu. And then, malalayo yung ikutan sa Cebu. And then, kasi yung titirahan nyo is nasa Balamban yun. Yung nasa syudad ba? IT Park. Yung mga businesses nandun yun. Yung lugar na patirahan ko sa inyo. And then, kaya, ano ba, Ramil, ang plano nyo pag nandun na kayo sa Cebu? Ganito po ang mangyayari kasi, Tita, na pag ano-ano namin, kumbaga, anong tawag ko dito, i-check po muna namin yung mga area. Tapos yung wala pa parang hindi naabot to ng tulong, ma-check po muna namin. Parang, anong tawag ko dito? Makita ko muna, ma-check ko muna namin personal. Tapos ano po talaga yung... ano po talaga yung talagang major na kailangan nila, yung ganito. Kasi may nagsabi po sa amin, yung iba kasi dahil po wash out po lahat, pati kaldero, kalan, ganyan. Correct. Ma-check ko muna namin. Yung mga nasa tabing ilog yun, yung mga nangyari na gano'n, wash out talaga, pati mga daan is yung mga nasa tabing ilog. Kasi yung